Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa annotation na sections 4 and 5 ng Rule 74 of the Rules of Court na nakatatak sa titulo. Minsan section 4 lang po ang nakalagay, minsan section 4 and 5. Pero it does not matter po kasi iisang petition lang naman ang ipapagawa pag ipapakancel po sila. So tatalakayin din natin kung ano nga ba ang implication nito, lalo na sa mga buyer. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So ano nga ba ang ibig sabihin kapag may nakasulat sa titulo na this title is subject to an encumbrance under sections 4 and 5? Rule 74 of the Rules of Court. So nagkakaroon po ng ganitong annotation sa titulo ng lupa kapag yung registered owner ay namatay at yung mga legal heirs nito ay nag-execute ng deed of extrajudicial settlement or deed of adjudication para masettle yung estate ng namatay. So kapag may nakatatak po na ganitong annotation, ang implication or kahalagahan po nito is binibigyan ng batas ng 2 years ang mga taong may claim sa lupa or estate ng namatay. Example, may mga utang na hindi nabayaran yung namatay na may-ari or di kaya naman ay may mga legal heirs na hindi nabigyan ng share nila. So meron silang 2 years from the date of execution ng deed of extrajudicial settlement or deed of adjudication para i-assert yung claim nila at maghabol sa lupa. So dapat bang mag-alala ang buyer if yung lupang bibilhin ay may naka-annotate na sections 4 and 5 sa titulo? Actually, hindi po siya masyadong cause of worry kasi normal procedure lang po ito every time na subject of extrajudicial settlement or adjudication ng mga legal heirs yung lupa. So for example, kapag kilala mo naman yung katransaksyon, yung sigurado kang 3 lang talaga silang magkakapatid na magmamana sa lupa. So no need to worry na may ibang legal heirs na maghahabol. Pero if stranger po yung katransaksyon ninyo, then para makasigurado po kayo as buyer, then dapat nag-lapse na po yung 2 years para pwede mo ma-request sa seller na ipakancel muna yung annotation sa Registry of Deeds before bilhin yung lupa, para clean title talaga ang dating. Madali lang ba ito ipakancel? Paano at saan? So yes po, madali lang po actually ito ipakancel. Magpapagawa lang po kayo ng petition for cancellation sa abogado or sa mga notary public, which is around 500 pesos po, more or less yung singil. Then after magpagawa ng petition for cancellation, pumunta na po kayo next sa Registry of Deeds at ipakancel na po yung annotation na section 4 and 5. Then usually makakancel naman po agad nila on the same day ng pagpunta ninyo doon. At mabilis lang po ito at madali lang yung proseso. So dumako naman tayo sa sample draft or form ng petition for cancellation. So actually po, pwede po kayo mag-download ng sample form online at kayo na lang mismo yung mag-edit nito ng mga details para pagdating sa opisina ng abogado is inonotaryo na lang po nila ito kapag okay sa kanila yung ginawa. Pag proforma or ready-made na kasi yung document na ipapanotaryo, usually po mas less na yung singil ng mga abogado kaysa doon mismo ipagawa sa kanila at ipatype. So narito po ang sample form ng isang petition for cancellation ng encumbrance sa Registry of Deeds. So madalas yung mga kailangan nyo lang i-edit is yung mga nakapula na ito. So ito lang po usually yung papalitan ng mga details depende sa inyong transaction. Una na po rito is yung location ng Registry of Deeds na pagpapasahan kung saan located yung property usually. Then next na i-edit is yung klase ng titulo, kung original title ba ito or transfer certificate of title. Then papalitan din po yung title number at yung pangalan ng registered owner sa title. Dito pangalan din po ng registered owner or yung magpapakancel sa Registry of Deeds. Then dito sa number 1 is yung mga personal details ng magpapakancel.
Example, kapag lalaki or babae, yung civil status kapag single, married, or widow or widower, at yung address kung saan siya nakatira. Then dito sa number 2, yung i-edit lang po is yung description ng lupa at yung mga boundaries nito. So example, yung lot number, yung location ng lupa, then yung area ng lupa at yung boundaries ng lupa. Then yung klase ng title at yung title number mismo. So narito po yung example ng title natin. For example, ito yung klase ng title. Minsan original certificate of title, minsan transfer certificate of title. Then dito naman makikita yung title number. Then dito yung lot details kung anong lot number. Then yung location ng lupa kung saan located. Then ito pong nakabox ng black, ito po yung boundaries na tinatawag. So copy-paste lang po ninyo ito kapag ilalagay na sa petition. So itong bounded na ito is copy-paste lang po ito. Actually galing sa titulo. Then yung klase ng title kapag original title or transfer certificate of title, tsaka yung title number. Then minsan Tagalog din po yung titulo, kagaya ng katibayan ng original na titulo bilang number. So yun din po yung ilalagay dito. Then kung kanino nakapangalan yung titulo. Then sa number 3 po, as is lang po, wala namang babaguhin. Then dito po sa number 4 is kung ano po yung naka-annotate sa Memorandum of Encumbrance na makikita sa title. So for reference po, ito po yung sample annotation ng section 4 and 5 na makikita sa titulo. So dito rin makikita kung anong klaseng document yung ginamit. Example, deed of partition, minsan deed of adjudication, minsan deed of extrajudicial settlement. Usually yung makikita dito. Then nakalagay din po yung date at minsan nakalagay din yung oras specifically. Pero minsan hindi na po nila nilalagay yung oras kagaya dito. So ika-copy-paste nyo lang din po ito doon sa sample form ng petition natin kanina. So kagaya po nito, dito po sa number 4 ilalagay yung klase ng document na inannotate doon sa titulo na inyong ipapakancel yung annotation. Then sa number 5 wala naman pong babaguhin. Then dito sa page 2 again yung yung location ng applicant kung saan siya nakatira or kung saan siya magpapanotaryo. Then pangalan ng magpapakancel, then pangalan ulit ng magpapakancel, yung civil status niya, at yung address niya. Ito lang po yung i-edit sa page 2 para sa verification. Then, again, yung pangalan ulit ng magpapakancel. So, ito lang po usually yung mga i-edit, yung mga nakapula na ito. So, napakadali lang po actually i-edit yung sample form ng petition for cancellation. So, yung advantage po kapag kayo na mismo yung nag-edit is makakalesen po kayo sa babayaran sa notarial fee doon sa abogado. Then another advantage po is hindi na kayo mag-aantay ng matagal na matapos yung pag-type kapag doon mismo pinagawa sa opisina ng abogado. After ma-check yung ginawa ninyo is diretso na po ito inonotaryo ng abogado. So makakatipid po at makakasave ng time sa pag-antay doon. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!